Masyadong stricto. O, yan na nga ba sinasabi natin? Hindi naman ikaw ang pinatutungkulan nitong si Mig Zubiri. Ang sinasabi, itong si Ping Lacson, masyado daw stricto. Guilty as charged. Ang yabong, naknanto ko. Masyadong stricto dahil alam mo yung parliamentary proceedings, ganon. Walang yan. Pagka ba alam mo na yung parliamentary proceedings, stricto ka na kagad. Hindi. Ang naging tunog mo sa mga dadatnan mo sa Senado, nagmukha kang aso ni Ambaluslos. Yun ang naging problema mo, Brad. Sa aminin man natin sa hindi mo na lang mabawi yung mga binato mong banat sa dadatnan mong Senado. Kaya ngayon, stricto, guilty as charged ka na kagad. Hindi yun. Hindi ka mananalo dahil masyado kang stricto. Si Escudero, hindi stricto. Kung makapagsalita ka, nuknukan ka ng kayabangan, ano ka lang naman, comedian ka. Yang si Chis Escudero, abogado. Di ikaw kinakampihan si Chis. Pero kung tayo papipiliin dito, nakita nating nagsalita yung mama na yan, parang aso talaga siya ni Tambaluslos kung tumahol. Kung tayo papipiliin, mas pipiliin ho natin si Chis. Kung papalitan ng pamunuan ng Senado at ipapalit din yung mama na yan, huwag na ho tayo magpalit. Anak ng tokwa. Pag nagsalita siya, especially sa impeachment, daig pa ho niya yung mga congressman. Kulang na lang i-convict itong si Vice President Sara Duterte. Ito, if that qualifies me for the Senate leadership, then so be it. Hindi ka nga qualify Nagtutunog congressman ka, senador ka na. Yun na naging problema mo dito, Brad. Anak ng tokwa. Di ba? Yun lang naging problema mo sa totoo lang, ha? Kung halimbawa, okay, sumama ka na sa alyansa, okay, walang problema. Sa lahat ng interview mo pagkapanalo mo, wala kang ginawa kundi bisitin yung mga dadatnan mong senador sa Senado. Hindi, ganito ginawa nila Kasi ganito ginawa nila, mali yung ginawa nila Di ba? Forthwith. Sinabi na nga ni Ascuna, flexible yung forthwith na yan. Nung nagsalita na si Ascuna, hindi niya ilinabas yung forthwith niya. Yan ang problema sa'yo. Diba? Wala nang ginawang matino yung Senadong dadatnan mo. Kaya kahit na isama mo pa si Zubiri, yung si Lacson, na merong pa ka na dyan sa New Senate Building, gayong napakaraming nagugutong kung ano-ano pinag-aatupag. Diba? Magsama-sama kayo. Diba? Isama nyo na rin si Risa Ontiveros. Anak ng tokwa. Noong panahon ni Tatay Digong na digong yan. DDS na DDS yan. Duterte supporter yan. Pag nagpapa-interview nga, kaibigan ko mga Duterte. Kesyo ganito, kesyo ganyan, di ba? Ganyan ang birada niyang mama na yan. Ito. Papakita ko lang ho itong mga kababayan na. Mamaya ka na, Benny. Mamaya ka na. Marami ka sa akin, Soto. Ito mga kababayan. Ito bang ka-qualification na tinutukoy mo, Brad? Yan hindi ko pinagtatanggol si Chis. Ayoko din si Chis. Kung tayo tatanungin dito, Rodante Marcoleta, Senate President natin. Pero kung papipiliin tayo, binibida mo na yung independence ng Senado. Pero kung pag nagsasalita ka, daig mo pa yung congressman kung makahimod sa tumbong ni Tamba. College, abogado, masters, hindi ko alam, master si Chicks, di ko alam. Master ni Harty Banglista, di ko alam. College, comedian, yun lang. Huwag mo kaming paandaran sa parliamentary proceedings mo. Marunong din magbasa yung mga dinatnan mo dyan. Kung yung mga rules lang na sinasabi mo na iintindihan mo at kung sakaling maging Senate President ka, ipapatupad mo, huwag na tayo maglokohan. Kasama ka sa alyansa ng mga mambubudol at kung makapagsalita ka para kang congressman, pues manahimik ka, Tito Soto. Eto mga kababayan, rekta na ho tayo sa naging interview nitong si Manong Chavit. Yan, kumalma na tayo, di ba na? Kasi guilty as charged. Ano lang to? Anong guilty as charged? Pakialam namin dyan si guilty as charged na yan. Ha? Soto, langya ka talaga. Oo, ito. Wala tayong pinipake news dito, ha? Sinasabi lang natin, yung mga narinig natin sinabi niya, pagka meron siyang interview, parliamentary proceedings, mali ang ginawa nila, dapat ganito ginawa nila, ganun dapat. Kung ako yan, ganito yan, ganun yan. Dinaig pa Korte Suprema, anak ng tokwa. Ibang klase talaga, oo. Ito na, kaya ano na ho tayo, Manong Chavit, kwento mo sa amin. Paano mo nasabing nagka-Alzheimer siya si Bongbong? Game. Manong Chavit, in this book, you answered 700 questions that were thrown at you by this Polish author, Maciej. Ngayon po, at the forefront, we'll ask you 7 tough questions.
So, tamang-tama meron po dito mga related sa inyo that are now relevant again. 25 years ago, nasa sentro kayo nung expose on wetting and illegal gambling operations that involved Atong Yes. Ang and then President Joseph Estrada. Yes. Nauwi ito eventually sa impeachment and sa conviction ni President Erap for plunder. Ngayon po, may kinakaharap na naman na issue si Atong Ang dun sa missing sa Bungeros. Ano po yung palagay niyong dahilan? Bakit nadadawit na naman dito ngayon si Atong Ang pero sa sabong? Well, napagsabihan na si Atong Ang noon na na-reprimand na noon na wag na lang negosyo ng mga tungkol sa illegal number games. Pero iba naman yun eh. Allowed naman yung ginawa nila noon, kaya lang nagkaroon ng problema dahil nawala yung mga sabongero. So whether true or not, it's a problem. They have to prove it. At nobody's above the law. So if they can prove, dapat parusahan lang yung mga dapat na parusahan. Kung hindi totoo, then they have to clear lahat yung mga dinamanda nila. Back then, nung around 2000s, nung nadawit po si Atong Ang dito sa issue ng weteng, pumunta po siya sa US pero naaresto siya doon ng US authorities. And eventually, upon extradition, dito naman po siya na-detain. Palagay niyo po ba this time with the issue on sabong, kaya niyang lagpasan itong issue na ito? Depende sa mga ebidensya. Yung mga witnesses, kung hindi mag-back out, makukonvict yan. Pero karamihan dito kasi sa Pilipinas, ang napansin ko, we have good laws, but the implementations are bad. Yung Maski na tama ka, nababaliktad nila sa hustisya eh. Pag nanalo ka man, akyat ka sa kawan, nababaliktad. So, nababaliktad lahat eh. Hindi rin tama yung mga ibang dapat ma-review rin yung mga madisiplina rin yung mga judges natin. Marami rin mga hindi magandang judges natin. Palagay niyo po ba malaking bagay ang nagagawa ng pera when it comes to our judicial system? Nababago na lang, nabibili yung mga mga Nako. testigo. Maraming mangyayari dyan dahil wala tayo isang salita. Dapat mayroon tayo isang salita, aangat tayo. Sa ibang bansa, bawal magsinungaling eh. Dito, ordinary na magsinungaling. Well, dapat dito, paparusahan, dapat lalo na pag under oath, pwedeng ma-perjury. Pero hindi po ba ito na i-enforce? Wala eh. But back then, nung nagkaroon po ng itong issue na ikaw po yung naging whistleblower nung time na merong issue on the wetting, ngayon po ba, kamusta na ang relationship niyo ni Atong Ang? Okay naman, nakiusap. Sige, uwi ka, pero tumestigo ka. Tumestigo naman siya. Yun po yung time na yun, back in the year Ang 2000. doon ng impeachment, everybody akala atras ako. Kasi oras na sinabi ko, hindi ko matras. Pag sinabi ko, yun na yun. Kasi kung atras ako, yun ang kabilin-bilin na ng tatay ko. Kung may sinabi ka, kailangan gawin mo. Kung mawala ang credibility mo, nobody will believe you anymore. Wala kang kwenta ng tao. So nung sinabi ko, sigurado ko hindi ako atras. Well, of course, mga iba, atras yan, sa pressure. Mga abogado ko, lawyers, lahat. Huwag kang lalaban. It will be against the word of the president and you, and he's a very powerful president. Pero ako, isa lang ang rason ko is survival. Kung hindi ako lalabas, mas madali nila akong patayin eh. Sinungaling pa ako. So, tinayuan ko talaga na... Kaya hindi na ako nalito sa Senate dahil tutulad ang sinasabi ko. Never nagsinungaling ako. No regrets po No at regret. that time. Eh ngayon, Although, ang ko lang, kaibigan ko, so right away, nagkaibigan kami ni paring Erap. so ngayon po reconciled na rin kayo ni former President Erap. Yes, nagpupunta rin sa bahay, nagpupunta rin ako sa bahay niya. Right away, nung nag-umpisa yan, nung namatay nung nanay niya, nagpadala ako Bulaklak. So, siyempre, nagtawanan sila doon.
O, si Chavez, padala Bulaklak, dapat siya nandito, sabi. May nagsabi, dapat daw nandito ka. Pupunta ka agad ako. Nagulat lahat sila. Because I'm not guilty. Yeah, so ginawa nyo lang yung naisip nyo Yes. dapat yung gawin back then. Kayo po ni Atong Ang and Gretchen Barreto, nakakasama nyo po ba sila? How would you describe their relationship? Well, mahirap pakialam sa relationship nila. Mahirap madamay sa marites nila. Although nakikita naman sila magkasama palagi sa sabong. But I don't think kasama naman sa mga nangyari si Gretchen. Although magkasama sila, siyempre pag may nasabi man si Ato, hindi niya sasabihin kay Gretchen. Especially yung mga bagay na yan na tungkol sa problema sa sabungan. Although kasosyo siya sa sabungan. So you believe po na investor lang talaga yung role ni Gretchen dito sa Yes, sabong? yes. I believe na investor lang si Gretchen. Meron pong kaming picture dito with sabongeros and lumabas itong litrato naman kung saan si Alan Bantiles, yung sabongero na whistleblower, ay kasama kayo sa isang gathering po along with Presidential Communications Secretary Jay Ruiz. Kilala niyo po ba si Alan Bantiles? No. Nagkita lang kami sa isang okasyon. Hindi ko kilala eh. Siyempre sa occasion, marami akong namimit na tao. Ang dami nga nagpapapicture sa akin, hindi naman makahindi. Meron para ako nakapicture na drug lord. O yun nung po-picture sa'yo, drug lord. Hindi ko alam. Kasi even the president before, President Duterte, may nagpapapicture. Hindi mo kasi mapili eh. Kakayanan, oy, masama ka ba tao? Baka hindi ka pwede. Oo nga naman. So, o lalo na for Filipinos na nasa kultura pag natin. kami nagpa-picture, sige, pa-picture, sige. Yun. So palagay niyo po ba may credibility siya to be a state witness? Kayo pinagdaanan niyo rin yun na you had to be a state witness doon They have to be consistent. Kung anong sasabihin nila, dapat, kung hindi totoo yung sinasabi, madaling malito eh. Mahirap ang sinungaling. Tignan mo lang sa mata nila, kukurap yung pagkakasinungaling. Tsaka yung consistency siguro ng Oo, mga ako, sagot po. maski tignan ako sa mata, hindi ako babago dahil totoo lang sinasabi ko. Mahirap ang sinungaling. At yun ang number one na ano ko sa buhay, hindi ako nagsisinungaling. Nobody is perfect. Pag nagkamali ka, say sorry. Na simple lang. Yung mga iba kasi, tinutuluyan na. Maski sinungaling na, tinatayo ng sinungaling. Balang araw, mahuli ang mga yan eh. Yung kayo po yung, na-involved din po ba kayo sa sabong at any point dati? No. Nagsasabo ako ever since. Nung bata pa ako, nagsasabo na ako. Pag iniimbit ako, maski na hindi ako makapunta, papadala ako ng mga manok para lang sumali. Then, pag ako naman nagpa-derby, sumasali sila. Parang nag-iimbita sila, nag-iimbita rin ako para sa pa-derby ko, pa-derby nila. Kanya-kanya kasing schedule. So you and naglalaro po kayo ng sabong pero never kayo nag-invest or nag-operate ng sabong? No. Totoo po ba na minsan yung betting sa sabong umaabot ng mga milyon? Yes, million. 4 million, 10 million, gano'n. Per person? Laki, no? Or Yung per sabong. yung pa- Pagka per sabong? nagpustahan, 2 manok. Parang mahal pala talaga na Oo, kung minsan kasi yung kalaban mo, magaling yung manok niya, pinupustahan niya ng marami. Nagkataon na magaling yung manok ko, pupusta ko rin. Pero nasa kultura talaga natin mga Pinoy itong sabong dahil pa sa mga panahon ng Correct. Kastila. Yes. Paano po din yun naisip na ngayon, do you think meron talagang dahilan bakit nagkaroon, paano nauwi dito sa mga missing sabongeros? Well, iba nung araw, may mga nahuhuli talaga ng mga mandadaya. Dapat lang binubugbog yan o pinaparusahan kung gusto nilang justice agad. Kung dedemanda mo kasi walang mangyayari. Iyon naman, iba naman yun. Kung talagang pinatay sila, hindi tama yun. Mali na Dapat yun. lang pinarusahan. Kahit tayo, turuan na lang ng leksyon. Gulpihin na lang, pero wag mong... Kasi ano yun eh, di ba? Pagka kinuha mo na yung buhay ng isang tao, kahit nga yung panggugulpi, mali nga din yun eh. Kaso nga, dapat on the spot, maturuan na ng leksyon, di ba? Kung gulpihin lang, pero wag gugurgurin, kawawa naman. Di ba? Pera lang naman yun, yung pera. Kikitain mo naman yan, pero yung buhay, pagka nawala na yan, di mo naman ibabalik yan.
Itong kung sino man ang may gawa diyan sa mga nawawalang sugarol na yan at siya ang napagbubuntunan ngayong mga panahon na to. Tingin ko ngayong mga panahon na to, pinagsisisihan niya na yung naging desisyon niya na yan na dinispatcha niya yung mga mandarayang sugarol na yan, di ba? Yun lang naman ho yun. Okay lang, gulpihin nyo, bigyan nyo ng black eye, di ba? O yung pinangsesenyas nila pag nagsasabong sila, baliin nyo lahat, pero buhayin nyo. Huwag yung, wag yung gugurgurin, di ba? Yun nga, mali na yun. Ang sinasabi dito ni Manong Chavit, nung unang panahon, ganun daw. Kung tayo nang papipiliin, gugurgurin mo o gulpihin na lang siguro. Diba? Sa tingin ko, di na uulit yan. Magugulpi ka ulit di ba? Kaso mga kababayan, ginurgur, yun na, wala na, yari. Tuloy. Saan lang? Yung mga, kung meron pong Kung pumatay, dapat meron parusahan yun. hindi mo ba avoid yung mandadaya ever since eh? Paano Kasi po ba yung sabong, nagkakadayaan sa national, ano sabong? natin eh, national na laro ng Pilipino eh. Ever since. Yeah, actually, nababanggit din siya sa mga lumang batas natin, talagang nanggaling sa mga Kastila. But Hindi mawawala paano yan. po ba nagkakadayaan sa sabong? Ano yan pastime yan yung tipong wala, mga unang panahon, wala silang laruan, wala silang video game, wala silang Mobile Legend. Ang napagtripan nila, yung mga manok nila, yun ang pinagsabong-sabong nila. Kaya yan, meron tayong... Marami. Nung araw, yung tari nila, yung lason, pag nasugat siya sa balok, mahapdi yung takbo na. Kaya pinupunasan na ngayon yung mga tari. So may history pala talaga ng pandadaya. Meron. Yung mga iba naman, binabali yung buto para pag bitaw, nababalik agad yung Kawawa pakpak naman. nila o yung buto sa paa. Nahalata naman agad. Sa mga pumupusta po, paano sila nakapangdaya? Yun nga, alam nila yung manok na matatalo. Kaya doon sila pumunta sa kabila. So may kakutsaba rin sila dun sa mga may-ari ng manok. Yes. You've also been known as a political peacemaker. Ikaw lang yung isa sa mga rare siguro na tao na meron kang pagkakaibigan kay President Bongbong Marcos at saka kay Vice President Sara. Sinubukan niyo po ba silang ipag-ayos simula nung nagkaroon ng hidwaan itong unity team? Well, nung inumpisa ko yan, ang totoo niyan, Sara, sigurado na mananalo for president. Nobody could beat her. Yeah. Very popular at that time. Now, si Bongbong naman, nakiusap si Jaime Marcos sa akin, natulungan si Bongbong for his vice presidency, dahil dinaya lang, sabi niya, tawagin muna yung mga leaders sa North bago ako makapagbigay ng desisyon ko na tutulong sa inyo ako. I will invite them, Manong, all the leaders in the North, but I'll use your name because you're the president of the Mayor's League. Sige ako. Nimbita niya, dumating naman lahat. So, pagdating doon, sabi ni Jaime, thank you for coming. So we could start the early campaign of Bongbong for Vice President. Dinaya lang sabi niya. But Manong Chavez sa plan, Manong, can you tell us a plan? Kako, magpapile tayo for President, for Vice. Marami kang makakalaban dyan. Kung ang gusto kong mangyari, mag-file tayo ng for President, wala pa na magpapile Pero pag nag-file si Sara, you have to slide down. Then I have the leverage to talk to Sara, ikaw ang Vice, protected ka na. Palakpakan sila, si BBM, salamat Manong. Bawal pa noon ang lumabas. Nako. COVID. So, nakiusap ako sa Department of Health, pwede small group. So, nag-ayos ako, being the president of the Mayor's League, regional mayors. Isang region, lahat ng mayors. So, nakilala si Bongbong sa mga mayors. Yung mga mayors nga, paano si Sara? Then, nag-uusap na kami ni Sara, may plano ako dyan kako. For president. Sara for president Hindi, okay lang yan ako. So, nakako naman si Bongbong mag-slide down. In the end, bakit hindi po nag-slide down si BBM? Nagkataon ng problema nung popular na si Bongbong dahil
sabi sa akin ni Bongbong noon, Manong, ang swerte ko, ikaw ang presidente ng Mayor's League. Puro mayors ang minimit ko ngayon. Ang laking tulong ng mga mayors. Nung tumakbo ako noon, wala akong isang mayor, sabi niya. So nung nagka-momentum na po siya, ayaw na mag-slide down? No, wala nang pagkakataon na gano'n dahil nung kinausap ko si Sara na pag nag-file ka, willing si Bongbong, yun ang usapan namin dahil kami mga mayors, committed na kami sa iyo. As we have committed. So he's willing to slide down. Hindi na Manong, hindi na ako tatakbo ngayon, next time na lang, sabi niya. Eh bakit naman? Hindi, marami rin hindi ko nang makwento yung mga bang nangyari eh. So, ayaw na niya. So in the end? So kako kay Bongbong, bingo ako, wala ka ng kalaban. Yung pinakamalakas for president, ayaw na tumakbo, good for you. Tuwan-tuwa siya. Tuloy-tuloy na kami lahat. Tuloy-tuloy. Ako lahat ang ginamit lahat ang aeroplano ko, kasama ko siya, ako nagkukontak sa mga mayors, ako nag-aaral sa lahat. Support. Pag may banat kay Bongbong, ako nagsasagot. Pero after election, may Alzheimer na si Bongbong, hindi na ako kilala. So ngayon po ba? Grabe talaga yung Bongbong na yan. Grabe talaga yung Bongbong na yan. Lahat pala, pati aeroplano, pinagamit ni Manong Chavit ngayon. Wala na siyang alam. Lang niya talaga to. Ano yan? Lesson learned na yan, Manong Chavit. Next time, huwag ka nang tutulong ng Marcos dahil yung mga Marcos na yan, mga manggagamit yan, okay? Next time. Kanino kayo mas malapit? Kay President Bongbong Marcos or kay Senator Amy? Kay Lam, malapit naman ako dahil tinutulungan ko sila tuwing eleksyon. So, ito na siguro last na pag-support namin sa mga Marcoses dahil hindi lang may kilala. Wait. Hindi natutulong sa mga Marcos. Senator Amy, sorry. Wala na eh. Mga manggagamit kasi kayo eh. Naku, mabigat ho yung binitawan na yun itong si Manong Chavit. Sana Manong Chavit, hindi ho kayo isunod dito kay ano pangalan ito? Kay Atong sorry. Hindi, may pattern eh. Mga mga bilyonaryo tinatarget nitong bangag na administration. Sana Mayor Chavit, hindi ho kayo, Gov Chavit, hindi ho kayo isunod kay Ate Stacy. So ngayon po, ang support nyo, kung sakaling tumakbo si Vice President Sara sa 2028, will be with I will Vice support her. Okay. And Manong, kayo rin po yung kilala bilang isang... Nabudol din itong si Manong Chavit. Palakpakan natin. Nabudol si Manong Chavit. Yan, sinasabi ko sa'yo. Kaya yung mga OFW, yung mga kasamahan nating sumuporta dito sa bangag na to, wag na kayong magtaka. Yung nagpahiram nga ng eroplano, hindi kilala kayo pa. Nagtokwa. Nag-BBM lang naman kayo nun eh. Ito, eroplano na nga pinahiram, di pa siya kilala eh. Ng Petrang Garapata, di ba? Nabudol. Ngayon, yung mga Talyanista at ensayimadang mahihina ang pangunawa, mga walang utak, yun ang binabayaran ni Bangag para ipagtanggol siya. Yung mga tao may kredibilidad, kagaya nitong si Manong Chavit, kinalimutan niya. Palakpakan natin ang mga Bangag. Kingmaker, pero yung family is also in politics. Yes. So, there was recently a feature wherein nabansagan kayong super obese dynasty kasi sa pamilya ninyo, 23 candidates ang mula sa Singson family sa nakaraang election. Yeah, I would like to explain that. Yes. Noong araw, ayaw kong dynasty. In fact, I'm one of the authors of the anti-dynasty. We need that law. Dahil kung hindi, ang karamihan kasi dynasty, because they have to protect their own interest. And kung ibibigay nila sa iba, babalikan sila at sisirain yung mga nagawa kong maganda. So, it's on record, tumakbo nung governor ako, tumakbo yung kapatid ko ng babae na congresswoman, hindi ko sinuportahan. Huwag ka tumakbo ka ako dahil ayaw kong ang dynasty. Nandyan na ako eh. Manong akong gusto ng tao dahil they like you, gusto nila tumulong sa'yo. No, hindi pwede. Tumakbo.
I have to announce, I have to campaign against her. Wow. So yung mga tao, kung totoo ba, ayaw mong iboto labi kapatid mo, wag niyo iboto. Kung manalo yung kapatid ko, wala na akong credibility. Parang niloloko ko ang tao ako. Hindi nila binoto, talo yung kapatid ko, ang babae. Twice. Yung babae naman na isang kapatid ko, gusto ko tumakbong mayor dahil pinipilit ako. Ay, wag. Hindi ko pinatakbo. So, again, the same. I campaign na against my sister, wag niyo iboto. Sir, sigurado ka ba wag namin iboto? Eh gusto namin, wag niyo iboto. Kung iboto niyo, mawawalan ako ng kredibilidad. Parang niloloko ang tao. So paano So, po ayaw ko napasok talaga. sa politics ang ibang mga anak nyo rin po like si Ryan, Ganito Donald? nangyari. Nung hindi ko sila pinapatakbo, yung mga nilalagay ko, pinalalaki, kinalalaban ako, kinukontra ako. So I'm to look for another candidate. So hanggang dumating ng panahon na lahat ng pinalaki ko, kumalaban sa akin. Eh di yung anak ko na, kapatid ko, di ako kinukontra. So ngayon po, Kung medyo, gusto ng tao, sige ako. oo, ngayon tanggap nyo na po na Oo. kahit kapamilya nyo, Eh, kasi Okay lang irrelevant na yung dynasty. Nung araw, takot ang tao, nabibili. Ngayon, kung maski may pera ka, kung masama kang tao, hindi ka boboto. So, irrelevant na yung dynasty. Kagaya ngayon, bawal na nga ang mag-election for 3 times. Asawa rin nila, mga kapatid nila nilalagay, the same. So why not let the people decide? Oo, you Marami believe ng in the- dynasty na nasira Oo. dahil hindi magandang patakbo nila. So, naniniwala po kayo na ang tao marunong pumili ng gusto nila. marunong na ngayon. Hindi kagaya ng araw na madaling matakot, madaling mabili. Before, umaandar yung Bili-bili ng boto or patronage. No, yung ibang politician, they rule through fear. Takot ang mga tao. Ngayon, pag hindi natakot ang tao, wala na, masyadong gawin mo. As a kingmaker, sino sa tingin niyo po ang malakas na kandidato for the 2028 elections, sa presidential elections? Well, as of now, si Sara Duterte pa rin. Yung, May of now, naisip po ba ewan kayong ko kung mga as of dark now, horse ano na yan. maaring lumutang? wala akong naisip. Wala pa ako nakikita. Wala. Depende. Honestly, wala akong nakikita. Wala akong nakikita na pwedeng kumalaban kay VP Sara. Kaya ang chance lang ho ng mga makakalaban ni VP Sara, yun kung i-impeach siya. Yun lang ang kaisa-isang panalo nila dito sa alin na to. Huwag siyang tumakbo, doon lang ho siya mananalo. Maliban doon, wala akong makakatalo kay VP Sara ngayong mga panahon na to. Yun ang totoo. Hindi lahat sa impeachment na mangyayari dahil kung masira nila si Sara o hindi. Pero malakas pa rin si Sara. Na nakita mo, nag-impeachment. Lahat yung in-endorse ni BBM, bumagsak. Lahat yung in-endorse ni Duterte, umangat. Palagay That's a niyo po protest against the ba, Marcoses. nagulat pa po ba kayo nung nagkaroon ng watak-watak sa unity team? Nung Yes. nagkahidwaan? Yes, dahil sumama ako dyan dahil unity pagsasama. Yun ang palagi kong kasama sa leadership ko sa Ilocos Sur. Grabe si Manong Chavit, no? Yaman ho niyan. Nagpunta na ako doon sa ano niyan, nakabisita na ako. Hindi ako binisitang sponsor ha. Nagbayad ako ng gate doon sa Baluarte, doon sa Zoo. Galing na ho ako doon. Gandang dami niyang alagang mga tiger, mga lions. Ang dami ho. Nagpunta na ho tayo doon, pumasyal ho tayo doon sa niya, yung zoo niya sa Baluarte. Ilocos yun di ba? Oh, nagpunta na ho tayo doon. Yaman ho niyang si... Di ko pa nga nakita yung mga gold niyan, pero yung mga wild animals niya, nakita na ho natin. Matindi ho mga kababayan. Meron ho siya mga dinosaur doon, mga giraffe, matindi ho. Dinosaur ho talaga, literal, meron dinosaur. Kasi mga mga rebulto lang. Pero yung mga wild animals, pwede mong lapitan. Tapos meron siyang museum doon parang yung mga animals na nagurgur niya sa Africa, yung mga elephant, yung mga lion, yung mga wild animals. Nandun ho sa isang lugar na parang buhay sila, tapos merong standy doon si Manong Chavit, hawak-hawak niya. May picture, gano'n.
parang documentation kung paano niya ginurguro yung mga animals. Lahat ng nakalaban ko, kaibigan ko eh. Right after election, I Yaman reached yan. out. Pinakaibigan ko sila. Now, you can criticize me, but gusto ko yung constructive criticism. Sige, balatan niyo ko. Ituro niyo ako kung anong gusto niyo gawin para matulungan natin ating bansa ako. I like criticism, but it should be constructive criticism. Hindi yung... Meron kasi mga attack dog dyan na badat at banat. Kung sabihin mo pula, itim siya. Kung sabihin mo itim, pula siya. Para lang mangontra Correct. talaga. Para manguntra. Meron din mga gano'n na problema. Okay. Yun. Well, Sino yung mga yon? Yun yung mga Talyanista at Ensaymada. Ika nga nila. Ganyan yung galawan nila. Pera-pera. Yun ang problema nila. Yung mga taga-suporta ni Tatay Digong, kagaya natin dito sa PHP, lahat ho yan ina-appreciate natin. Oh. Ang ginagawa ni Yorme dyan sa lungsod ng Maynila, lokal nga ho yan eh. Hindi na ho national yung ano na yan, yung ginagawa niya na yan. Pero dahil nakikita natin na